Magandang araw mga kaboses and welcome back again sa ating Vox Populi PH channel mga kaboses. Panibagong commentary vlog na naman po mga kaboses. Pag-uusapan ho natin ngayon ang dahilan o ang rason mga kaboses kung bakit ho na cite in contempt itong Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Pero before po tayo magbibigay ng komentary mga kaboses, papanoorin ho muna natin ang video mga kaboses na sharing dahilan kung bakit ito mga kaboses na cite in contempt. Ito po ang dahilan mga kaboses. Would you please educate me? How did we violate the principle of separation of powers? For the record, it says, the principle of separation of powers is violated when one branch of government unduly encroaches in the domain of another. Jurisprudence provides that there are only two ways to violate the subject principle, namely, by impermissible interference with another department's performance and by assumption of another department's functions. Here, it is clear that the subpoena was not issued in aid of legislation and thus exceeds the legislative power of inquiry, and its issuance impermissibly interferes with the exclusive functions of the Commission on Audit and infringes upon the independence of the Commission. And then, first, Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process. Obtaining any information in a pending audit clearly does not serve a legislative purpose of drafting or remedying legislation. Second, the audit decisions which the committee seeks to obtain are in cases still pending adjudication and therefore not final, not conclusive, and cannot be used as a fair, accurate, or intelligent basis for legislation. Third, COA has already published its annual audit reports for fiscal year 2022 and 2023, which are specifically intended to aid the executive and legislative departments in crafting responsive laws and regulations. Fourth, the only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds by the offices headed by the Vice President and purportedly whether such use follow the guidelines. During the subject hearing, Representative Castro stated, since hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report o yung anumang observations ng COA, ang mga taong bayan po interesado dito sa confidential funds at kung paano ito ginamit, kung ito po ba ay sumunod dun sa guidelines. Also, as reported in the media, Representative Castro has been known to say that the Vice President has not yet satisfactorily explained the OVP spending of confidential funds in 2022. She added that the VP still has yet to account how she spent the said funds in 2023 and that she is not off the hook yet. End of quote. This is not related to any legislative purpose. There is no congressional power to expose for the sake of exposure. The determination of whether the utilization of the funds complied with audit guidelines falls within the exclusive mandate of the Commission on Audit. It cannot be overemphasized that COA has the exclusive power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of, and expenditures or uses of funds and property. Constitutional framers envision the COA as a dynamic, effective, efficient, and independent watchdog of the government, and for this reason conferred upon it broad and extensive powers, allowing a committee of the House of Representatives to subpoena audit decisions pertaining to an ongoing audit will only hamper the COA's performance of its duties. On the other hand, the determination as to the legality of confidential funds solely falls within the exclusive mandate of the judiciary. Clearly, therefore, Congress cannot infringe upon constitutional mandates vested upon other branches of the government. Alright, yun mga kaboses. So na-cite in contempt po si Attorney Lopez
dahil po mga kaboses sa pagsisiwalat nito sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating mga kongresista ho mga kaboses. Si Attorney Zulaika Lopez po ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President mga kaboses na nag-attend mga kaboses sa hearing sa House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability para sagutin ho mga kaboses ang mga tanong regarding ho sa paggastos ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. And yan po ang naging sagot niya doon sa mga katanungan ng mga kongresista mga kaboses. Sumagot naman ho si Attorney Lopez mga kaboses. And also ito po kasi ang nag-cite in contempt sa kanya si Representative Franz Castro. Kumakalat ngayon sa social media mga kaboses na yung si Castro kasi, si Franz Castro mga kaboses, meron kasi ang case sa Tagum City, Davao del Norte, lalo na dyan sa Talaingon, na child abuse mga kaboses, kaya talagang nag-arise ngayon mga kaboses sa social media na walang hiya raw itong si Franz Castro mga kaboses, si Representative Franz Castro, kasi nga daw makapal daw yung muka mga kaboses, kasi parang kung sino daw yung nagsasite in contempt mga kaboses nang walang dahilan daw mga kaboses, sabi ng mga netizens natin dyan sa SOCMED mga kaboses. And nilabas pa nila yung history na mahiya naman daw si Franz Castro mga kaboses dahil siya yung may kaso bakit daw nakaupo pa rin dyan sa pwesto na merong kasong child abuse pa mga kaboses, kaya ngayon ayon kay Castro mga kaboses na yung letter daw ni Lopez mga kaboses naka-violate daw sa Section 11 sa House Rule o sinasabing undue interference of their proceedings mga kaboses. Ground yon ng contempt citation. Now ating tatalakayin mga kaboses kung ano ba ito, contempt, abuse, or justified mga kaboses. Ang rule ng contempt mga kaboses sa rules ng House of Representatives, meron kasing mga grounds na kailangan talagang or may mga grounds na pagbabasehan mga kaboses para yung isang tao ay ma-cite in contempt. Ito yun nga na-cite in contempt si Attorney Zulaika Lopez sa pamamagitan ng order ni Congresswoman Franz Castro. Now, what does the rule on contempt say mga kaboses? Ano ba yung rule sabi nga mga kaboses para i-contempt natin yung tao or may ground tayo to contempt ang isang tao mga kaboses? Sabi dito, a person may be held in contempt for the following reasons: disobeying a subpoena, pangalawa, refusing to be sworn in or placed under oath, pangatlo, failing to answer relevant questions, pang-apat mga kaboses, not producing requested documents, panglima, acting disrespectfully or misbehaving during proceedings, and ang pang-anim mga kaboses causing undue interference in committee proceedings mga kaboses. So yan, ang contempt po mga kaboses, kapag nakitaan po ng ground dyan mga kaboses sa mga rules na yan, talagang may detention na mangyayari mga kaboses, made-detain doon sa designated place, which is doon sa batasang pambansa mga kaboses, itong mahatulan ng contempt mga kaboses. Now, ang tanong natin, si Attorney Lopez ba, yung action ba niya, kung titingnan natin mga kaboses yung full na hearing mga kaboses, kung magbabase tayo doon kasi naka-public yan yung naka-live kasi yung hearing natin yan mga kaboses, totoo ba nag-violate ba talaga ng any rules mga kaboses Attorney Lopez?
Ayan, unang-una, titingnan natin yung sinabi ko kanina, na-follow ba niya yung subpoena? Yes, of course, kasi nag-attend siya mga kaboses sa hearing, no? Kasi nasumunan siya. She attended the hearing as summoned. Mga kaboses, nag-attend siya sa hearing. Took an oath, mga kaboses. Naka-take oath ba siya? Yes. She complied, mga kaboses, with the requirement to be sworn in. No, andun naman nakapagpatuloy sila sa sa hearing process, mga kaboses. Pangatlo, nasagot ba niya yung katanungan? Yes, of course. She responded. Kaya nga siguro, mga kaboses, inasaktan talaga sila. No, ang klaro ng sagot ni Attorney Lopez, yung plinay natin kanina, ibig sabihin sinagot niya yung mga katanungan. Siguro nga lang hindi matanggap, mga kaboses, ng Congress, ng ating mga kongresista doon. No, mga kaboses, ano sa tingin nyo dyan? Ito, provided required documents. Mga kaboses, there were no records of her failing to submit relevant materials. Ibig sabihin, wala na tayo doon, mga kaboses. Displayed respect. Nako, mga kaboses, ito hong si Attorney Lopez, napaka-hinhin ho nito. Doon nga sa hearing, mga kaboses, kung mag-uobserba tayo, napaka-polite niya. And even, mga kaboses, harap-harapan ni Congressman Castro, nag-apologize pa siya doon kay Congresswoman Castro, mga kaboses, kay Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List, no? Nag-apology pa siya. Ibig sabihin, may respeto, mga kaboses, yung si Attorney Lopez. And she did not even interfere, mga kaboses, doon sa mga legislators natin, no? Sa time na siya ay tinatanong, mga kaboses, panoorin nyo yung full na video ni Attorney Lopez doon, yung buong hearing talaga, mga kaboses. Masasabi ninyo ano ba talaga yung ground, no, kung bakit cite in contempt si Attorney Lopez. Nakasagot naman siya, rumispeto naman siya, mga kaboses. Ano kaya yung dahilan? Siguro na saktan lang sila sa sagot na iyon, mga kaboses, yung plinihin natin kanina. Mga kaboses, based on house rules, sa akin na, mga kaboses, kaya nga ito talagang nag-boom siya sa social media, no? Maraming mga sabi-sabi na no clear violation daw, mga kaboses, sabi ng ating mga netizens, mga kaboses. And ano ba mga implications, mga kaboses, ng contempt order na ito? Abuse of power? Kung, mga kaboses, itong abuse of power, kung pagsasabihin kasi nating abuse of power, kung wala talagang valid grounds, mga kaboses, para i-cite in contempt, meron talagang problema or talagang merong misuse of authority, mga kaboses. Abuse of power, meron talaga. Kung wala talagang nakitang ground to cite in contempt yung tao, mga kaboses. Or baka intimidation tactics lang ito. Posible, no, na in-intimidate lang, mga kaboses. Pero magtataka tayo, bakit ito kay Attorney Lopez lang sila ganito, no? Bakit si Vice President Sara Duterte nandun sa hearing, mga kaboses, hindi nila na-cite in contempt, no? Bakit si former President Rodrigo Duterte hindi nila na-cite in contempt? Napakaganda ng mga hearing na yun, nagsasagutan talaga, mga kaboses. Tapos ito pa, no, na napaka-polite, mga kaboses, ni Attorney Lopez. Baka matapang lang sila, mga kaboses, kung simpleng tao lang yung kaharap nila. Pero yung mga malalaking mga tao, na-intimidate sila kasi alam nila mariribatan sila, mga kaboses. Ako po. And kaya nga, ayan, kayo, mga kaboses, ano sa tingin nyo, mga kaboses? Ito ba talaga ay contempt or abuse, mga kaboses? Kayo na po ang humusga, mga kaboses. Meron ba talagang basihan o pinaka-striktong basihan, mga kaboses, para i-cite in contempt sa Attorney Lopez? Kayo, mga kaboses, ano po yung komento nyo regarding po sa ating tatalakayan ho natin ngayon, mga kaboses? Feel free to comment sa ating comment section, mga kaboses, and subscribe
to our YouTube channel for more videos mga kaboses. Salamat po and God bless inyo lahat. Mabuhay ho kayong lahat mga kaboses. Vox Populi PH, maraming salamat po.